Values Education 8, Quarter 2, Learning Competency 4B, na ipaliliwanag na ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos sa tulong ng pamilya at kapwa ay pagkilala sa biyayang tinatamasa. Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pamilya at kapwa, natututo tayong kilalanin at pahalagahan ang lahat ng biyayang Kanyang ibinibigay. Sa araling ito, makikita natin na ang tunay na pasasalamat ay hindi lang nasasabi sa salita, kundi nakikita sa ating mga kilos at pamumuhay. Bago tayo magsimula, maglaan muna tayo ng ilang sandali para magnilay. Isipin ninyo, ano ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka ngayon? Paano mo nasabi na ito'y isang biyaya? At kanino galing ang biyayang ito? Sagutin ninyo ito sa inyong isipan at pagkatapos ay ibahagi natin sa klase. Tandaan, minsan nakakalimutan natin kung gaano kahalaga ang mga simpleng bagay sa ating buhay. Ngayon, balikan natin at kilalanin kung kanino galing ang lahat ng ito. Kung iisipin natin, napakarami talagang biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Pero para mas malinaw, may 5 pangunahing biyaya na dapat nating laging kilalanin at ipagpasalamat. Ito ay ang mga biyayang hindi lang basta tinatanggap, kundi dapat pinahahalagahan at ginagamit ng tama. Sa bawat biyaya na ito, hindi sapat na basta sabihin lang na salamat po Panginoon. Kailangang makita rin sa ating kilos at pamumuhay ang pagpapahalaga. Una, ang buhay at lakas. Bawat paggising natin sa umaga ay patunay ng habag ng Diyos. Hindi lahat ay nabibigyan ng panibagong pagkakataon para mabuhay at makakilos. Sa kabila ng mga sakit at banta sa kalusugan, mula sa pandemya hanggang sa mga bagong karamdaman, tayo'y patuloy na inililigtas, pinatatatag at binibigyan ng lakas. Ang kalusugan ng ating katawan ay isang biyayang dapat laging ipagpasalamat. Ang buhay at lakas ay napakahalagang biyaya mula sa Diyos. Kapag inaalagaan natin ang ating katawan, kumakain ng tama, nag-eehersisyo at umiiwas sa bisyo, pinapakita natin na pinahahalagahan natin ang regalo o biyayang ito. Ang ating pangangalaga sa sarili ay isang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos na nagbigay ng buhay. Pangalawa, ang talino at linaw ng isipan. Bukod sa katalinuhang ginagamit natin sa pag-aaral at paggawa ng mabuti, isa rin sa pinakamahalagang biyaya mula sa Diyos ay ang pananatili nating nasa matinong pag-iisip. Sa panahon ngayon, maraming tao, bata man o matanda, ang dumaranas ng depresyon, anxiety o mental breakdowns. Kaya't kung ikaw ay nakakapag-isip pa ng maayos, nakakapagpasya pa ng tama, at nakakapamuhay pa ng may pag-asa, yan ay isang biyayang hindi dapat balewalain. Ang sanity o katinuan ng isipan ay biyaya ng Diyos. Ang talino at linaw ng isip ay biyayang nagagamit natin araw-araw, lalo na sa pag-aaral at paggawa ng mabubuting pasya. Kapag nagsisikap tayong mag-aral at ginagamit natin ang ating kaalaman para makatulong sa kapwa, ipinapakita natin na hindi natin sinasayang ang bigay ng Diyos. Ito ay tunay na pagkilala at pasasalamat sa Kanya. Pangatlo, ang kaligtasan mula sa kapahamakan. Hindi natin alam ang lahat ng panganib sa ating paligid. Mga aksidente, krimen, sakuna, o biglaang karamdaman. Ngunit araw-araw, ligtas tayong nakakauwi, nakakapasok sa paaralan, at nakakagalaw ng payapa. Hindi ito basta swerte. Ito ay gabay at pag-iingat ng Diyos sa atin. Kapag ligtas tayo at may kapayapaan, malaking biyaya ito mula sa Diyos. Ipinapakita natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng pagiging maingat palalo, pagsunod sa mga alituntunin, at pagtulong upang magkaroon ng pagkakasundo sa pamilya at komunidad. Sa paggawa nito, kinikilala natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng ating kapayapaan. Pang-apat ay ang pagkakaroon ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain sa mesa, tubig, tirahan at kasuotan. Maraming tao sa mundo ang wala ni isa sa mga ito, ngunit tayo sa awa ng Diyos ay patuloy na pinagsusustentuhan ng mga bagay na ito. Hindi ito dahil sa galing natin,
kundi dahil sa biyaya ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Ang pagkain, kasuotan at tirahan ay mga pangunahing biyayang dapat ipagpasalamat. Kapag hindi tayo nag-aaksaya ng pagkain, kapag marunong tayong magtipid at gumamit ng tama ng mga bagay na ibinibigay sa atin, ipinapakita natin ang ating pasasalamat. Ang wastong paggamit sa mga biyayang ito ay isang pagkilala na ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. At panglima, ang pagkakataong makapiling ang mga mahal sa buhay. Hindi lahat ay may pagkakataong makasama ang kanilang pamilya araw-araw. Marami ang nagkahiwalay dahil sa kalamidad, trabaho o sakit. Kaya kung ikaw ay may pamilya o kaibigan na laging nandyan sa tabi mo, akapin mo sila. Pasalamatan mo ang Diyos para sa kanila. Ang presensya ng mga mahal sa buhay ay isang pagpapalang emosyonal at espiritual. Ang pamilya at mga kaibigan ay mga biyayang nagbibigay saya at suporta sa ating buhay. Kapag iginagalang natin sila, tumutulong tayo at nagbibigay ng oras at pagmamahal, ipinapakita natin ang ating pasasalamat hindi lang sa kanila, kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng mga mahal sa buhay. Natapos na nating isa-isang talakayin ang 5 pangunahing biyaya mula sa Diyos: buhay at lakas, talino at linaw ng isipan, kaligtasan at kapayapaan, mga pangunahing pangangailangan, at ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit higit pa sa pagkilala, nakita rin natin na ang tunay na pasasalamat ay nakikita sa ating pagkilos. Kapag inaalagaan natin ang ating sarili, ginagamit ng tama ang ating talino, nagtataguyod ng kapayapaan, hindi nagsasayang ng mga bagay, at minamahal ang ating pamilya at kaibigan, iyon ay mga konkretong paraan ng pagkilala at pagpapahalaga sa Diyos. Kaya tandaan natin, ang bawat simpleng gawain ng pag-aalaga, paggalang at pagtulong ay hindi lamang pasasalamat sa tao, kundi higit sa lahat, ito'y pagpapasalamat sa Diyos. Ngayon naman, kayo na ang magbabahagi. Kanina tinalakay natin kung paano ipinapakita ang pasasalamat sa bawat biyayang galing sa Diyos. Ngayon naman, paano ninyo ito ginagawa mismo sa inyong buhay? Halimbawa, paano ninyo pinapahalagahan ang inyong buhay at kalusugan? Paano ninyo ginagamit ang inyong talino at isipan sa mabuting paraan? Paano ninyo pinapakita na nagpapasalamat kayo sa inyong pamilya at mga kaibigan? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan o simpleng gawain na nagpapakita ng tunay na pasasalamat. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos ay nakikita lamang sa pamamagitan ng panalangin. 2. Kapag inaalagaan natin ang ating kalusugan, ipinapakita natin ang pagpapahalaga sa biyayang buhay at lakas. 3. Ang paggamit ng talino sa panlilinlang at panloloko ay isang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. 4. Ang hindi pag-aaksaya ng pagkain at tamang paggamit ng mga gamit ay pagkilala sa biyayang pangunahing pangangailangan. At 5. Ang paggalang, pagtulong at pagbibigay ng oras sa pamilya at kaibigan ay pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa biyayang mahal sa buhay. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!